binibigay ko ang pinakamataas na papuri at pagpupugay sa ating Ama, ang Diyos Espiritu Santo. Ako, Monsignor Dr. Pino S. Magliba. At sa ina ng ating pananampalataya, Ina Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba. At sa lahat ng miyembro ng TRC na pinamumunuan ng ating punong administrador, Prince Dr. Estrelito V. Magliba. Of course, ang ating President ng Mariners Hong Kong Chapter, Mrs. Divina Bialco. Ang ating po-ministro, Minister Mike Dulig, and si Minister Willie Castillo. And officers and members of Mariners Hong Kong Chapter, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, short story lang po, nung pinaplano pa lang po namin itong Hong Kong trip namin, actually, dalawa ang pinagpipilian namin, Singapore or Hong Kong. Pero sabi ko nga, wala namang Disneyland sa Singapore, kaya sa Hong Kong na lang. And since, like, early birthday gift ko na din sa sarili ko. Alam ko po na hindi madali ang buhay na malayo sa pamilya. Bilang isang student and also working sa Canada, naiintindihan ko ang pagod, puyat, stress, at ang daming responsibilidad na kailangan nating harapin araw-araw. Minsan parang kulang ng oras natin para sa sarili, lalo na para sa paglilingkod. Sorry ko lang po, ako po isang international student sa Canada, taking up nursing po sa George Brown College sa Toronto. And so bali, ang routine ko whole week, from Monday to Thursday, full-time ako sa school. And then Friday, may 12-hour duty ako sa hospital. And then Sabado, magtatrabaho ako. And then minsan midnight pa, nakakauwi na ako 1 or 2. Tapos kinaumagahan may misa. Sometimes din, like kung bibigyan ako ng work after misa talaga, sibat na agad, trabaho ulit. Tapos Monday, ganun ulit. Kaya naiintindihan ko yung mga iba sa inyo na after misa, aalis na. Kasi ako din, gano'n din, after misa, minsan may syempre kainan pa, di ba po? Hindi na ako nakikikain. Naalis na lang ako kasi may hinahabol tayong oras. Gano'n. Kaya naiintindihan ko po kayong lahat sa sitwasyon nyo dahil ako din po ay nasa abroad. Pero, isang bagay ang lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Habang may pagkakataon tayong maglingkod sa Diyos, gawin natin. Sabi nga ni Apo Ministro kanina, commit to God. Hindi naman hinihingi ng Diyos o ni Apo Lakay ang pagiging perfecto natin. Ang hinihingi niya ay ang puso nating handang maglingkod at manatiling tapat sa Kanya. Hindi po sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero in my 2 years in Canada, kahit pagod na pagod ako, wala akong absent sa misa. Kahit malate na ako sa school, wag lang hindi maka-attend sa misa. Kaya nga sabi sa James chapter 2 verse 17, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Or sa Tagalog, sa Santiago, Kabanata 2, talata 17, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Hindi sapat na alam nating mahal natin ang Diyos. Dapat makita rin ito sa ating mga ginagawa. Mga kusado, mga kapatid namin kusado dito sa Hong Kong Mariners, huwag nating hayaang maagaw ng trabaho, pagod o mga problema ang ating paninindigan. Ang ating mga tungkulin sa simbahan ay hindi pabigat. Ito ay biyaya at pagkakataon para mas lalo tayong mapalapit kay Apo Lakay. Kaya kahit abala tayo sa buhay, sana ay patuloy nating alagaan ang ating pananampalataya at ating mga responsibilidad bilang krusado.
tandaan natin, si Apo RSM ang naging kasama natin sa bawat laban. Kaya, huwag din natin siyang kalimutan sa ating mga tagumpay. Patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong manindigan, at patuloy tayong maging ilaw saan man tayo dalhin ng buhay. And I would like to take this opportunity to thank you all from the bottom of our hearts, from M3 family. Thank you, Mariners Hong Kong Chapter. At last, nabisita na namin ang isa sa mga itinatag na chapter ng aming namayapang lolo. And Ama RSM bless us all. Mabuhay ang Mariners Hong Kong Chapter. Thank you po.